po sa ating mga 2A and 2B students, medtech students. So, for this lecture, I will be discussing your finals lecture 1, which is Laboratory Information System. So, LIS is best described as hardware, software, people, procedures, and data. So, basically, this is everything that is seen on any laboratory that is using any IT technology. Tapos its roles is data, workflow, changing business needs and processes, existing systems and improving where required, resources, and QA and QC. Why do we need LIS? So basically we have a textbook definition here, but this means need natin pong i-improve yung pinaka-process ng ating pagkuha ng laboratory samples, specimens, and also yung results, na kapag faster yung way ng pagkuha nyo sa kanya or mas efficient, mas babalikan kayo ng customer or ng inyong patients. Tapos enterprise LIS is divided into two, which is specimen tracking and patient tracking. So specimen tracking, basically yan yung mga blood samples, urine, fecal samples ninyo. So dapat maayos yung pagkaka-store sa kanya, tsaka mabilis yung pagkaka-interpret nung kung ano man yung pinapa-check. And also yung patient tracking, pag yung inyong patient or yung nagpapakuha ng specimens ay lagi nagpupunta sa inyo, you must have a record for them. So ito po yung natin ng specimen tracking, yung kanyang definition. So panote na lang po. And ito naman po yung para sa ating patient tracking. Possible solutions natin on how to improve our LIS. So we have a couple of softwares na binabanggit dito. Ang pinaka familiar sa inyo ay yung MS Access at saka Visual Basic, kasi diyan po natin iso-store yung kung ano man yung data ang nakuha nyo through your results or through the patient progress or patient progress charts. Tapos ito po siya, ayan, yung mga meaning niya, LIS Plus, EpiInfo, MS Access, tapos type of laboratory natin for LIS decisions, meron po tayong tatlo, clinical LIS, reference research, public health LIS, at saka hybrid. So examples natin ng LIS or Laboratory Information Systems is provided above. So usually every patient record na meron kayo ay iso-store niya, tapos it can be accessed again as long as na-save po siya sa database. So ito rin po isa pa example natin. So most of these are usually located abroad, kasi yung sa atin dito sa Pilipinas merong ganito pero hindi sila siya maipakita due to data privacy laws. So isa pang example pa po ng LIS Plus naman. So ito pong example na ito ay Visual Basic yan usually, kasi kita ninyo yung itsura niya, yung parang malaking window. Tapos just to do a quick recap, data is best defined as raw elements or single facts, and information is data that has been processed. So ibig sabihin, kapag information lang yung kapag data lang, yan lang yung info nyo, kunwari details nyo. Pag nabuuan na kayo ng profile or ng account, tsaka siya magiging information. Tapos information systems naman, ito yung mga nag-hold ng mga information na nakuha sa inyo. Usually, these are information systems, yung mga examples kanina na LIS, yung MS Access, Visual Basic. Pag nakabuo kayo ng system dyan, tsaka siya matatawag na information system. Tapos CBIS po, so everything is being converted or ported papunta po dito. So kahit po kayo pag nag-practicum na kayo or nag-duty na kayo sa hospital, sa CDH, malamang po ganito ang mga makikita nyo dyan, mga CBIS na po. Tapos computer hardware po, basically computer hardware, yan po yung mga yun yung kung saan nyo ipiprint at saka i-encode yung mga results ng inyong mga patients. Tapos input devices naman, usually pagdating sa inyo yung mga data converters yan yung
kunwari kumuha kayo ng dugo sa akin tapos alamin nyo kung ano yung blood count ko, may machine na magra-run yan. Tapos yung machine na nira-run, ide-diretso na dun sa computer hardware. So CPU, yung processor po, and output devices, ayan po. So basically, pag sinabing output devices, yung screen, yung yung printer and and yung sound devices. Tapos main memory and peripheral storage devices. So yan yung mga flash drive ninyo or mga cloud storage. Ngayon ganun siya. Tapos we have here ROM and RAM. So basically, if you say ROM, read only. So siya yung laging protected kasi siya yung every time na mag-open kayo ng computer nyo, siya yung lalabas. Pag naman random access memory, pwede siyang i-edit. So kunwari, siya yung mga files nyo, ganon. Tapos database po, best way to explain this is lahat po ng information na kinuha nyo, dyan po ilalagay. Tapos hard disk, syempre, yun yung parang mga physical storage ng database. Tapos floppy disk naman po, wala na pong floppy disk ngayon. Usually, na siya, yun pong mga pen device or mga flash drive or pen drive, ganun na po ang tawag. Tapos disk drive naman, usually ito ay ginagamit for yung ilalagay niyo sa CD, either Blu-ray or normal CD yung info nyo. Tapos software and application software naman po, ito yung mga gagamitin ninyong mga platform to do or to help you with your tasks, especially for laboratories. Tapos system software po, operating system. Kasi designed to control and run the operating system. Okay po. Tapos machine language and programming language. Machine language po yung ginagamit ng computer para mag-boot. Yung programming language naman yung ginagamit natin to create softwares na pwede nyong gamitin. Tapos bytes and bits. Siyempre yung anong klaseng memory ba yan? So subunits of bytes at saka yung bits naman same concept din. Tapos LAN po, ibig sabihin ng LAN ang ating connection. Pag sinabi naman pong wide area network, connection ninyo na kunwari building wide o kaya parang area wide, kasi yung LAN kasi yun yung parang pang office lang siya. Pero both of them are wired, so hindi siya wireless. Tapos host-based laboratory information system. So usually ito yung pag meron kayong LIS na na connected na lahat, host-based ang tawag doon. Tapos client server naman, pwede pong makita nung IT ninyo yung mga lahat ng ginagawa ninyo dun sa mga PC ng per office or per department. Tapos ang LIS po, basically lahat po ng inyong computer sa inyong laboratory sa lab department magkakasama po. Tapos system analysis and design, paano po tayo makakagawa ng mga platforms natin to be used as an LIS. Diyan po yan ginagawa. Okay, so guys, thank you po. That will conclude our lecture 1. So hopefully po mapanood nyo siya kasi part po ulit ito ng exam ninyo for finals. Thank you.